Radyo kay 819 kHz sa oras alas 12:30 hangtod alauna sa hapon Lunes hangtod sa adlong Sabado. Kini si More Azaria, Gilbert Pinjon sa Batspika Slovak, Engineer Ronald Madresa, Roy Johnson Station Manager. Magatimbay kaning tanan 0929-311-3484. Kay gison kanin yung buong mga pirastong online classes. Ang atong online classes ginapahigayon matag Miyerkules sa gabi. So therefore, umapuan sa alas 7 sa gabi o sa Sabado sa gabi, Bisrat Hashem. O ato ang schedule of services sa alas 6 sa gabi sa Friday. Doon na kita Friday night Beraka and atong gipahigayon sa tuwang center o sa Sabado sa buntag alas 8 ang ato ang Saturday services hangtod alas 11 and then alas 11 hangtod alas 12 ang Tihilin Birahot for the women. Ang ato ang open nga community sa Tagum City, Baruch Hashem, kini siya nagapadayon matag Domingo sa alas 9 hangtod sa alas 12 sa Udto. And then nagalanto kita nga dunay permanente na to nga lugar nga to ang kapahilonaan. I believe na Bisrat Hashem na adunay mayong butang paghimuon na si Hashem sa Tagum City tungod kay ang nasa mga palibot nga mga silingang dapit na maka-lugsong o maka-join na dito sa community services. Sa mga karon, no Domingo ito ang activity dito and then ako na kondisyon ng mga tao nga time will come, Sabado ito ang gathering o kamo makadungog sa Torah reading, pagbasa sa parasya na sa matag Sabado sa buntag. Okay? Mga kaigsunan, doon na kita isgutan na replacement theology. Ano sa maning replacement theology? Ang mga religions sa tibok kalibutan, kini siya ang usa sa mga katuyuan nga natukod siya tungod kay no sila sa mga pagtudlo o pagtulunan nga iya sa mga propeta sa Israel. Ang propeta sa Israel kini mao ang spokesman sa Creator o ang Israel mismo gi-elevate ingon nga nasod nga kaliwat ni Abraham. I-elevate ang Israel na mahimong mamleket kuhanin vigoy kadosh. Mahimong nasod na balaan o mahimong mamleket kuhanin, that is kingdom of ministers. For this cause, sa wilderness journey panahon ni Moshe Raveino in blessed memory, instead nga si Moshe magsigig saka dito sa Mount Sinai for 3 times 40 days. Tulo ka bisis siya nga misaka sa Mount Sinai. 40 ka adlaw. Una, pagkuha sa original nga papan nga bato nga katong nadugmok. Ikaduha, pagkadugmok ni balik siya aron makighusay sa kasalanan sa Israel. Ikatulo, isugo siya ni Hashem nga pagbalik dito og paghimo og sama ni adto nga bato og dadadri. And ang ikatulo, katong nanaog siya nga nana ang ikaduhang papan nga bato. And then we can find in the book of Exodus, this had happened for 3 times.
tulo ka bisis ka 40. And then in Exodus 25, when Hashem instructed Moshe to build a tabernacle, and then butangan siya og Ark of the Covenant, Hashem said, "There I will meet you and commune with you." So dili na kinanglanon pa nga mosaka sa Har Sinai or Mount Horeb. Instead, makikisorya na si Hashem kang Moshe dito sa Ark of the Covenant. So we can find a very high elevation of the nation Israel tungod kay ang nasod sa Israel mao ang nahimong spokesman para sa mga tao nga misanay after the flood in the time of Noah. Ang mga tao nga midaghan from Noah to Shem, Ham, and Japheth, and then spread to 70 nations. Gamao ka na ang original nga number of nations after the Tower of Babel scattering. 70 ka nations. Unang original nga nation akini migawas gikan sa kaliwatan ni Noah. Og ang mga nations sa tibuok kalibutan kinahanglan maminaw sa Israel because Israel was chosen to be the spokesman of the creator of the universe. Gi-channel sa mga Israelita ang kabubuton sa kalangitan because they were elevated very high. That's why ang Israelita mao ang mga propeta. Ikaduha, Israelita ang official appointed priest, ang official nga pinili nga pari mao ang Israelita. Ang Israelita mao ang mag-rule sa tibuok kalibutan, nga mao ang mulingkod sa trono ni Haring David, nga mao ang Misaya. O ang Israelita mao ang mo-host sa presensya ni Hashem nga anaa sa tabernacle. It turns out into a temple. Israelita lamang. And then, since ang Israelita mao ang spokesman, they were the prophets. All nations in the world who are the descendants of Noah must listen to the prophets of Israel. Tungod kay ang pagkapropeta sa mga Israelita, dili siya self-made or self-declaration. Sila mismo ang gidihugan sa labang makakagahom nga mahimong spokesman. O mi-undergo sila o training aron ma-refine ang ilang mga character traits. For example, ang tinuod nga mga propeta, kinahanglan doon na siya ay good name. Doon na siya ay limpyong pangalan. O doon na siya ay refined character traits. Yan ang mga propeta. O Israel lang ang pinili ni Hashem. O to di ana mga kaigsonan, ikinahanglan nga atong kung baga ma-accept
ma-acknowledge na Israel lang ang ato ang dapat dawaton ng mga official nga spokesman sa creator of the universe o wala na ilain pa. Karon mga kaigsunan, since ang Israel highly elevated, adunay mga jealousy sa mga nations. No? Ug ang mga nations dili mo acknowledge. Instead, naghimo silang ilahang relihiyon. Naunta, ang gidisenyo ni Hashem para sa tao. Mao ang Torah for the nations, laws for humanity, gihatag ni kay Adam, nga mao ang pinakaunang tao. O gipasa niya ngadto kay Noah. Gipasa niya kay Noah. And then, ang relationship kayang gi-establish with Israel. Torah for Israel and Torah for the nations, the descendants of Noah. Ang Torah para sa mga nasod o Torah para sa Israel, mao man lang na ang establish niya. Walang na. O mao lang na ang paagi nga maluwas ang tao. Kinanglan mo obey siya sa instructions sa Elohim sa Israel. Sundon niya, tumanon niya ang gisugo sa Elohim sa Israel. Gamao ang nagsugo kang Adam o gi-transmit nga kay Noah. Kung baga wala laing relihiyon kundili mutuman lang sa Torah for the nations. No? Torah for the nations. Muna nga ato makita mga kaigsunan ko na kini siya, no? Wala dawata sa mga religions. Instead, naghimo sila gilaha. O instead nga dawaton nga ang Israel mao ang chosen nation o nahimong spokesman sa kalangitan o maminaw ta nila, nahimo sila gilaha. For example, sa Christianity, maingon, wala na Israel daw kay church na. Naapoy ubang Christian maingon, wala na daw Israel nga kanang nagpuyo ron sa Middle East kay spiritual Israel na daw. No? Spiritual Israel. Madunggan ni muna sa mga SDA. Another, ngayon, wala na Israel kay kingdom na. Kingdom daw ni Jesus. Quote unquote. Mga kigsunan ko, kining tanan, gitawag siya og replacement theology. Na kung dili no dawaton nga ang Israel mao ang covenanted chosen people and then lifted up by the Creator Himself, very high, ordained as the Mamlikit Kohanim, Kingdom of Ministers, na mao ang mo tudlo sa mga nasod. Kung dili na dawaton mga kaigsunan, wala gyud tsansa nga maluwas ang mga tao nga diin na bilong ni ana nga maong mga movements or religious movements. Kano man? Tungod kay denial siya sa Torah. Denial siya sa Torah. Maro paghihapon mga kaigsunan,
kung maminaw po ka sa mga teachers sa Islamic religion, mao po na ang ilaha nga wala na yung Israel. Kay sila na po mga kigsunan, maura gyapon. Ha? Mao na tabo ng gira diya sa Middle East kay dili mo acknowledge ang mga Arab world gawas lang atong i-acknowledge, dili man tanan. Majority sa Arab world, dili nila dawaton ng Israel. Chosen people nga mao ang gisaaran sa yuta sa Israel. Nga ang syudad, nga capital mao ang Jerusalem. Nga diin napahalo ang trono ni David ug ang temple. O kay dili man dawaton, kay wala na daw Israel, kay sila na lang, makiksunan ko mo ninungdan. Kung unsa ang gisulti sa Torah, that is final and executory. Because the Torah is eternal. Ang Torah, everlasting. Makita nato sa Leviticus 3:17 that His commandments are for eternity, everlasting. And Malachi 3:6, I am Hashem and I change not. Ako si Hashem o dili ako mag-usap. Ano na yung mga philosophical question? Pananglitan si Hashem na nahimuot daw sa tao, kay ang tao naglakaw sa righteousness. E pagkawan, masuko po daw siya sa tao kay naglakaw sa kasalanan. Di nausap na siya, nakigsunan. The Creator is not subject to the emotions and feelings of every human being coming from the dust. Dili siya subject sa mga pagbati. Nagibati sa mga tao na ikan lang sa abo. Ang atong Creator, dili na siya mausap because He is not affected with the emotion and the feelings of all humanity that He created. Kumbaga, tanan nga mga creation that is nullified before Him. It is counted as nothing before Him. Before He created the heavens and the earth and all humanity, He is the same Creator. And after He created, He is the same. There is no addition, there is no subtraction, there is no connection and separation. He is only one. Siya lamang. And if ever makakita ka og mga terms diya sa Torah nga it seems confusing, Rambam admonishes each one that when you read the Torah, remember the Torah is infinite, comes from the Or In Sof, comes from the unlimited source. And if the language of the Torah gamiton ang infinite language, it is hard for us to understand. Tungod kay kita, makasabot lang ta sumala sa ato ang mga frame of reference. Pananglitan, kasabot ta unsa nang hilak, unsa nang katawa, unsa nang kaguol, unsa nang kasubo, unsa nang kalipay, unsa nang kasadya, unsa nang loneliness.
tungod ana migamit siya og lingwahe or expressions nga diin masabtan sa tao. I'll give you an example. As you read the book of Ezekiel chapter 1, kini siya, it's very hard to understand. Gitawag siya og Merkava. And then, doon ay term nga kasmal in Hebrew. And then kasmal, when it was translated in other language, it was translated as electrons. Can you just imagine? Book of Ezekiel, nagsulat na og electrons na sa kapropeta before na-discover sa mga scientist now kini siya nga mga butang nasulti na. And although it's too deep to understand, but then miabot sa ato ang pang-isip nga unsa ng electrons. Therefore, kaniadto it's hard to understand, pero karon medyo masabtan na siya. Tungod kay niabot na ang ato ang panghuna-hunaan na. But then, in totality, ang mga butang ang gisulti sa Creator, kini siya sumala sa ato ang masabtan. Balikan nato mga kaigsunan kining replacement theology sa mga religions. Ang mga religions nagamit-gamit og mga terminology para lamang i-address nila nga mo connect sa ilahang mga kausa or agenda. Aron nga ang mga tao ma-convince nila or maganoy nila. Kay kabalo mo mga kaigsunan, kining bakak dili siya ludlon nga bakak, kundi gisagol ang bakak gikan sa tinuod. Mao na nga even in Christianity nagdaladala sila anang Biblia Genesis to Malakay o niya gidungagan og New Testament. Nabisan tuod og wala na ibasa-basa ng mga Christian anang Genesis to Malakay. Ngano man nga moingon sila mao ni Biblia aron ingnon nga nituo sila ana. Aron ingnon nga ituo sila ng Genesis, ituo sila ng Exodus, ituo sila ng Leviticus, anang Numbers, anang Deuteronomy, nituo sila ng Book of Joshua, Book of Judges, Book of Ruth, Book of Samuel, Book of Kings, Book of the Prophets. Aron ingnon nituo sila na. Okay, nagpakaroon nga mutuo. Ang mga tao nyo nga, okay dahil ni sila, kay mituo man sila ani. O, tanawa. Okay dahil ni sila, kay nituo sila ani. Apan, wala nila tuohe sa 100%. Ila lang ginagamit-gamit para lang mutuo ang uban. Kumbaga, they only want a connection of the truth and pretending that they are also true because they believe the truth. Mituo sila daw ni Propeta Isaiah, mituo daw sila ni Haring Solomon, ni King David, but then they are not truly believing the entire truth. They make a replacement theology,
nimo sila og puli sa ilang mga pagtulunan nga mga religious. Ang pangutana mga kaigsunan, unsay tawag sa dili tinuod fake news. Fake news. Mga tao nga dili mo tuo, dili mo accept nga ang Israel mao ang chosen nation. Mga taong dili mo dawat nga ang mga Israelita mao ang pinili nga mahimong propeta, mahimong mga priest. Ang dili mo dawat nga ang Israel mao ang gipili nga mahimong mga kings, and it must be eternal, it must be for eternity. They are fake. Fake sila. Mga igsunan, ato taron sa application, gusto ba ka og fake? Pangalitan titulo nimo, gusto ba ka nga fake na imo titulo? Kanang imo ang kwintas, kanang imo ang sing-sing, gusto ba ka nga fake na siya? Kanang imong marriage contract, gusto ba ka nga fake na? Kanang imo ang birth certificate, gusto ba ka nga fake na? Kanang imong religion, gusto ba ka nga fake na? Kung dili magagusto nga imuhang titulo, imuhang mga marriage contract, imuhang sing-sing, imuhang arios, imuhang kwintas, madili fake. How about your religion? Kumusta ang imong religion? Dili na fake? Mga kigsunan, there is only one genuine, that is Israel. Israel was chosen to be that Mamlikit Kohanim, the prophets and the kings and the priests, and that's why maminaw ta sa Israel. Kung sa teaching sa Israel, maong final, maong executory, huwag ka na mao ang Torah, huwag mo na ginatudlo sa mga propeta. Wala na kita oras mga kaigsunan, kanina yung mapapilas itong online classes na matang Miyerkules sa gabi, mapong adlaw, alas 7 atong online classes, o sa Sabado sa gabi, alas 7 sa gabi. Sa ngalan sa itong partners, Pagkasalawak, Engineer Ronel Mantresa, Roy Johnson at ang station manager, kini si Mori Azaria Gilbert Minyoza, magayong kaniyang tanan. Shalom Aleichem, Filitra.